Mga bro, mukhang nagkakaintindihan na tayo ng US Navy pagdating sa pagiging practical. Pinag-aaralan nila ngayon ang muling pagbuhay sa kanilang mga decommissioned Oliver Hazard Perry-class guided missile frigates para matulungan silang maabot ang target na 355 ships. Kung matuloy ito, hindi lang malaking boost sa kanila, pero baka may spillover benefits din para sa mga allies tulad ng Philippine Navy. Isipin nyo kung may mga excess ships silang hindi nakakailanganin, bakit hindi natin i-avail, diba? Itong mga bro, hindi basta-bastang lumang barko ang Perry-class frigates. May dala itong Mark 13 guided missile launcher na kayang magpakawala ng SM-1 Mr. Surface-to-Air missiles at Harpoon anti-ship missiles, ibig sabihin, may long-range punch ito kahit sa modernong laban. Sa totoo lang, ironic nga dahil mas may anti-ship firepower pa ito kumpara sa ilang modernong US Navy cruisers. Dagdagan mo pa ng 3-inch rapid fire gun, torpedoes, tulang CIWS, at isang naval helicopter, siguradong hindi ito pushover kahit vintage na. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ito kunin ng Philippine Navy? Kung tutusin sakto ito sa atin, isang frigate na may missile capability, built for multi-role missions, at kayang magdala ng helicopter para sa ASW, o anti-submarine warfare. Sa dami ng kailangan nating protektahan sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng isang fully armed frigate na may Harpoon missiles ay game-changing. At kung tamang rehab lang ang gagawin, pwede pang tumagal ang mga barkong to ng isang dekada o higit pa sa serbisyo. Mas maganda pa kung may transfer deal na pwedeng pag-usapan, baka pwede tayong makakuha ng ilan sa mga to sa ilalim ng Excess Defense Articles, o EDA, program ng US para sa mga allied nations.